Nagsisimula ang kwento sa kaibuturan ng isang mapanganib na dungeon kung saan tatlong makapangyarihang adventurer ang katatapos lang ng isang matinding labanan. Sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang talunin ang daan-daang demonyo at napilitan pa nga ang hari ng demonyo na umatras. Isa sa mga mandirigmang nagngangalang Goren ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang nagawa. Kahit na nabigo silang patayin ang hari ng demonyo, naniniwala siyang sapat na ang pinsalang idinulot nila para iwan itong malubhang na sugatan. Sumang-ayon sa kanya ang blonde na bayaning nagngangalang Eric. Sinabi niya na ang mga pinsalang idinulot nila ay dapat sapat na upang mapigilan ang hari ng demonyo sa pag-atake muli ng medyo matagal. Ang ikatlong miyembro ng grupo, isang salamangkero na nagngangalang Locke, ay tila hindi gaanong interesado sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Sa halip, patuloy niyang tinatitigan ang isa sa mga naputol na braso ng hari ng demonyo na naputol noong labanan. Sinabihan ni Goren at Eric si Locke na huwag nang mag-alala tungkol sa braso at tamasahin na lang ang katotohanang nakaligtas sila. Pabiro nila siyang tinutukso sa pagsasabing ang pagiging nerd niya sa mga kakaibang bagay na tulad nito ay marahil ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya nakakahanap ng kasintahan. Sa pagpapalit ng usapan, sinabi ni Eric na dapat silang magmadaling umuwi dahil ang labanan ay naging dahilan upang hindi niya makita ang kapanganakan ng kanyang anak. Narinig iyon ni Locke at sinabing ang mga sandaling tulad noon ang siyang dahilan kung bakit pinili niyang manatiling walang asawa. Ngunit agad na hindi sumang-ayon sina Eric at Goren sa kanya. Ipinaliwanag nila na ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi dapat ituring na isang pasanin. Para sa kanila, isa ito sa mga pinakadakilang biyaya na maaaring makamit ng isang tao. Bago pa man magpatuloy ang pag-uusap, isang malaking grupo ng mga demonyo ang biglang lumitaw at pinalibutan ang tatlong adventurer mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na pinag-aralan ni Locke ang sitwasyon. Agad niyang napagtanto na pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, wala nang pagkakataon na manalo sila sa isa pang direktang labanan sa kanilang pagod na kalagayan. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, lumikha si Locke ng tatlong magic circle ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Goren at Eric na iwanan ang lahat sa kanya at tumakas habang kaya pa nila. Agad na sumigaw sina Eric at Goren sa kanya. Sinabihan nila siyang tumigil sa pagsasabi ng mga katawa-tawang bagay dahil walang paraan na iiwan nila siya. Hindi nakipagtalo sa kanila si Locke. Sa halip, tahimik siyang naglagay ng harang sa lupa. Isang napakalaking pader ng lupa ang biglang bumangon sa pagitan nila, na nakulong sina Eric at Goren sa labas ng lugar ng digmaan habang iniiwan si Locke na mag-isa upang harapin ang mga demonyo. Desperado na sinuntok nina Eric at Goren ang harang at sinigawan si Locke upang itigil ang kabaliwan na ito. Gayunpaman, ayaw makinig ni Locke. Mahinahon niyang ipinaalala sa kanila na pareho silang may mga pamilyang naghihintay sa kanila sa kanilang tahanan. Kaya nga kailangan nilang mabuhay, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iwan sa kanya. Habang sumusugod ang mga demonyo patungo sa kanya, nagpakawala si Locke ng isang energy spell na pumupunit sa unang alon at tinapos sila kung saan sila nakatayo. Nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay, napagtanto niya ang hindi komportableng katotohanan na itinutulak na niya ang dulo ng natitira sa kanya, at ang mga demonyo ay walang ipinakitang senyales ng paghinto. Biglang lumala ang sitwasyon nang biglang lumitaw ang Demon General, hinawakan siya sa lalamunan, at sinimulang ubusin ang kanyang life force. Nang itapon siya nito sa tabi at dahan-daang lumakad patungo sa kanya, halatang inaasahan niyang matatapos ang mga bagay-bagay, ibinaling ni Locke ang sarili niyang teknik laban sa kanya, gamit ang parehong mana engraving skill pabalik sa kanya at na-drain siya agad. Ang ganitong uri ng instant adaptation ay posible lamang dahil sa isang natatanging kakayahan sa pag-aaral na taglay ni Locke na nagbibigay daan sa kanya na sumipsip at gayahin ang anumang spell na ginamit laban sa kanya. Ang sumunod ay ilang buwan ng grinding sa parehong dungeon, pagputol sa mga demonyo ng walang katapusan. Tuwing aabutan siya ng pagod, gumagamit si Locke ng isang spell na tinatawag na marionette, isang teknik na nagpapanatili sa kanyang katawan na lumalaban ng mag-isa, kahit habang natutulog siya, na hinahayaan siyang makabawi ng hindi humihinto ng lubusan. Pagkatapos ng ilang buwan ng siklong ito, nagsimulang magtaka si Locke kung na-clear na ba niya sa wakas ang lugar. Pagkatapos, biglang bumalik ang hari ng demonyo, at inihagis ang isang napakalaking bowl ang apoy diretso sa kanya. Nagcast si Locke ng isang barrier at naabsorb ang tama, tunay na nagulat na mabilis na nakabawi ang hari ng demonyo dahil sa pinsala na natamo niya noong huling beses. Sumugod siya at sinubukan ang kanyang Drain Touch, ngunit gumanti ang hari ng demonyo gamit ang isang hindi nakikitang barrier na nag-absorb ng buo sa skill. Mula roon, unti-unting nalulula si Locke, at ang sitwasyon ay umabot sa pinakamababang punto ng tuluyang mabasag ng hexblade ng hari ng demonyo ang kanyang espada. Dahil walang sandata, iniwan ni Locke ang malapitang labanan at tuluyang lumipat sa sorcery, sabay na pinaputok ang kanyang imprisoning Hellfire at Drain Touch. Parehong nagsanib ang dalawang pag-atake, na naglagay sa hari ng demonyo sa isang imposibleng posisyon. Maaari siyang masunog ng buhay sa apoy ng impyerno o matupok ang kanyang puwersa ng buhay ng Drain Touch. Wala siyang magandang sagot para sa alinman. Sumunod ang isang nakasisilaw na pagsabog, at nang tuluyang mawala ang liwanag, gumapang si Locke mula sa lupa at sinuri ang sitwasyon. Natapos na ang hari ng demonyo.
Tahimik siyang nagdiwang, kinuha ang Hexblade bilang kanyang premyo, at tumungo sa ibabaw. Nang makarating siya roon, mabilis niyang napagtanto na wala siyang ideya kung nasaan talaga siya. Bukod pa riyan, ang kanyang adventure card ay nasunog sa kung saan habang nakikipaglaban, na nag-iwan sa kanya naganap na walang-wala at walang anumang uri ng pagkakakilanlan sa kanyang pangalan. Pagkatapos nito, tumungo siya sa kabisera ng hari. Pagdating niya, hinarang siya ng mga gwardya at tinawag dahil sa paglalakad ng hubad, at binigyan nila siya ng mga bagong damit na maisusuot. Ang una niyang naisip ay dumiretso sa bahay ni Goren. Pagdating niya roon, nagulat siya sa laki ng mansyon. Agad niyang hiniling na makita si Goren, ngunit tinanggihan siya ng mayordomo, dahil sa pag-aakalang isa lamang tagahanga si Locke na gustong makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Locke na pumunta sa Adventurers Guild para ipari-issue ang kanyang guild card. Habang nasa daan, napansin niya ang isang estatwang bato na nakatayo sa gitna ng bayan na wala roon noon. Tinanong niya ang isang dumaan tungkol dito, at natigilan ang lalaki na hindi nakilala ni Locke kung sino ito. Ipinaliwanag niya na ang estatwa ay kay Saint Locke, ang sikat na bayani na lumaban sa dungeon upang pigilan ang mga demonyo sa loob ng isang dekada. Biglang napagtanto ni Locke na ang estatwa ay sa kanya at malamang inakala ng lahat na namatay siya sa dungeon, kaya naman itinayo nila ito bilang parangal sa kanya. Nagulat din siya nang malaman niyang gumugol siya ng 10 taon sa pakikipaglaban doon ng hindi man lang namamalayan. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakarating siya sa Adventurers Guild, kung saan agad siyang nakilala ni Goren. Hinila siya ni Goren papunta sa likurang silid at niyakap, habang umiiyak sa tuwa at sinasabi kung gaano siya kasaya na nakabalik siyang buhay. Sinimulan ni Locke na lagyan ng cake ang mukha niya dahil matagal na rin siyang hindi nakakakain ng totoong pagkain. Kalaunan, kinuha ni Goren ang mga cake sa kanya, iginiit na kailangan niyang kumain ng rice roll para mapanatili ang balancing dieta. Dumating si Eric ng may estilo, dala ang rice roll mismo, at sinabi kay Locke kung gaano siya kasaya na makita siyang muli. Sinabihan lang siya ni Locke na kumalma, sinasabing hindi niya gusto ang makitang umiiyak ang isang matandang lalaki. Sa pagsasaalang-alang nito, itinuro ni Eric na pareho silang tumatanda, habang si Locke ay kakaibang mukhang mas bata kaysa dati. Sinulyapan ni Locke ang kanyang refleksyon at napagtanto na totoo ito. Talagang mas bata siya. Sa palagay niya ay resulta ito ng pagsipsip ng life force ng hari ng demonyo matapos siyang talunin. Nawala ng masabi sina Goren at Eric nang malaman nilang natalo talaga ni Locke ang hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Eric na abala ang kaharian sa paghahanda ng kanilang hukbo kung sakaling bumalik ang hari ng demonyo. Ngunit dahil natalo na siya ni Locke, malinaw na ngayon na karapat-dapat siya sa isang uri ng gantimpala. Ang pinaka-ikinabigla ni Locke ay ang sandaling tinukoy siya ni Goren bilang kamahalan. Ipinaliwanag ni Goren na si Eric ay naging hari matapos magpasya ang dating hari na karapat-dapat siya sa trono dahil si Eric ay isang maharlika na nakibahagi sa pagpapalayas sa hari ng demonyo. Matapos siyang makilahok din sa parehong pagsisikap, si Goren ay pinangalan ng Grandmaster ng Adventurers Guild. Kasabay nito, nalaman din ni Locke na binigyan siya ni Eric ng isang maharlikang titulo para sa papel na ginampanan niya sa pagpapalayas sa hari ng demonyo. Kaya naman itinayo ang estatwa dahil inakala ng lahat na namatay siya habang ginagampanan ang tungkulin. Nang marinig ito, napaisip si Locke kung ang pagiging buhay pa ba niya ngayon ay maaaring magdulot ng mga problema. Dahil naniniwala ang buong kaharian na patay na siya, naiintindihan ni Goren at Eric ang kanyang punto. Kaya, nagpa siya si Locke na hayaan na lang ang mundo na isipin na patay na si Saint Locke. Habang nagsisimula siyang muli mula sa simula bilang isang ordinaryong adventurer, iniisip ni Goren kung masyadong nakakabagot iyon para sa isang tao na kasing level niya, dahil isa siyang S-rank sorcerer, ngunit sinabi sa kanya ni Locke na magiging maayos din ang lahat dahil mahilig naman siya sa magandang pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal ay binigyan siya ni Goren ng bagong adventurer's card. Sa pagkakataong ito ay sa ilalim ng pangalang Locke sa halip na Locke. Ang kanyang tunay na mga estatistika ay nakatago rin sa card, kaya sa sinumang tumingin, magmumukha siyang isang ordinaryong F-rank adventurer lamang. Kinabukasan, habang papunta si Locke sa guild, isang blonde na babae ang nakakita sa kanya mula sa malayo at pinagmasdan siya ng may tahimik na kuryosidad, nagtataka kung sino siya. Dumating si Locke sa guild ilang sandali at ipinakilala sa receptionist, si Aaron. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang sumali sa isang goblin extermination quest, ngunit pinayuhan siya ng babae laban dito, dahil sa pag-aakalang isa lamang itong baguhang rookie na malamang na mapatay ang kanyang sarili. Doon tinawag siya ng isang grupo ng mga adventurer, na nagmumungkahi na magtulungan sila para sa quest. Nagustuhan ni Aaron ang tunog nito at mabilis na tinanggap ang kanyang pagsang-ayon. Sa labas, ipinakilala ng dalawang adventurer ang kanilang sarili bilang sina Aryo at Ginny. Si Aryo ay isang salamangkero habang si Ginny ay isang mamamana. Ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang warrior lamang. At nang maayos na ang lahat, nagtungo silang tatlo sa hideout ng mga goblin. Sa daan, napansin ni Locke na si Ginny ay isang tunay na mahusay na scout. Nanatili siyang malapit sa daan at binasa ito ng may matalas na likas na ugali, mabilis na nahuhuli ang mga detalyeng maaaring hindi mapansin ng iba.
Dahil doon, hindi niya ito maituturing na isang taong tunay na nabibilang sa F-rank. Gayunpaman, tila minamaliit ni Ginny kung gaano karaming goblin ang kanilang kinakaharap dahil wala sa kanila ang nakakapansin ng mga bakas ng paa. Hindi sapat ang talino ng mga goblin para itago ang kanilang sariling mga bakas, na nangangahulugang may ibang bagay, isang bagay na mas matalino, na malamang na nangunguna sa kanila. Sandali na pinag-isipan ni Locke na babalaan ang dalawa pa, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin. Dahil sinasanay niya sila, gusto niyang matuto sila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagkakamali at lumago mula sa karanasan. Kalaunan ay narating nila ang pasukan sa kuweba ng mga goblin. At pagkatapos magmanman sa lugar ng ilang sandali, inalok ni Locke na manguna habang sina Aryo at Ginny ang nagbibigay ng cover mula sa likuran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa ng grupo na mapabagsak ang mahigit 30 goblin. Bagamat malinaw na nagsisimula ng maapektuhan sina Aryo at Ginny, kapwa nauubusan ng mana at mga palaso. Nang mapansin ito, iminungkahi ni Aryo na umatras sila, at sumang-ayon si Locke na ito ang tamang desisyon. Ngunit nang sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa kuweba. Nagising na ang Goblin Lord. Napansin ni Locke na kakaiba ang sitwasyon dahil ang mga goblin ay nagpapakita ng kakaibang antas ng koordinasyon mula pa noon. Parang may gumagabay sa kanila mula sa mga anino. Habang naghahanda ang Goblin Lord na umatake, biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang Beast Girl, isinugod ang sarili sa laban at binalaan ang Goblin Lord na lumayo sa kanyang daan.